Kung ano magiging desisyon ni Doc Willie, we will support him. Basta madesisyonan niya yung sumali siya sa halalan or Senate, we will support him. Kahit gaano niya kagusto na pagsilbihan yung bansa natin mga kachika, mas iniisip ko yung health niya eh. Kaya diba kung iisipin natin na tayo din mismo yung maglalagay sa panganib sa buhay niya, di ba nakakakonsensya yan mga kachika? Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayo updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Kahapon lamang ay opisyal nang inanunsyo ni former Manila Mayor Isko Moreno ang magiging dalawang senatorial candidates ng kanilang independent party list na Aksyon Demokratiko. At ayon nga kay Yorme mga kachika, itong dalawang ito na kanilang i-endorso ay sina Agri Party List Representative Wilbert Lee at si Dr. Willie Ong. Kung ano magiging desisyon ni Doc Willie, we will support him. We are going to be behind him. Like with Senator Wilbert Lee. Tutulong kami in our own little way. Basta madesisyonan niya yung sumali siya sa halalan or Senate, we will support him. Hopefully, mapagdesisyonan ni Doc Willie as soon as possible in the coming weeks before the so-called filing of candidacy. And here's the thing mga chika, almost everyone felt sad and disappointed nung sinabi ni Mayorme na si Doc Ong ay patatakbuhin nila mga kachika bilang isang senador ngayong darating nga na midterm election sa 2025. Ngayon mga chika, maski ako personally hindi naman sa hindi ko sinusuportahan si Doc Ong, hindi naman sa ayoko siya maging senador, pero mga chika, I'm a bit concerned, or not a bit mga chika, I'm really concerned doon sa health ngayon ni Doc Ong. Kasi mga chika, kita nyo naman yung situation niya. Kita nyo yung pamamayat na nangyari sa kanya. Kita nyo yung pagbagsak ng katawan niya. And kagaling na mismo kay Doc mga kachika, yung naging major cause para sa kanya nung cancer na meron siya ngayon, tong sarcoma cancer na meron siya ngayon, yung stress mula doon sa mga pambababash na tinatanggap niya mula sa mga tao. Ngayon mga kachika, tignan nyo hindi pa siya nakakaupo sa isang posisyon sa gobyerno, ganyan na karami yung pambababash na tinatanggap niya. What more kapag siya ay nakaupo or tumakbo ulit bilang isang senador mga kachika. Kasi yung stress niyan mga kachika maybe triple or times 4 times 5 pa nung stress na tinanggap niya noong tumakbo siya at natalo siya bilang isang vice presidente ng Pilipinas. Ngayon let's say mga kachika na yung qualification bilang isang public servant ay na kay Dr. Willie Ong. Nasa kanya yung talagang malasakit sa mga Pilipino, nasa kanya yung purong intensyon para mapabuti yung bansang Pilipinas. Nandun na tayo mga kachika. Pero tignan nyo mga kachika yung situation niya. Kahit gaano niya kagusto na pagsilbihan yung bansa natin mga kachika, mas iniisip ko yung health niya eh. Mga chika, hindi tayo madamot kumbaga nasa atin pa rin naman yung suporta, yung kagustuhan na maging leader natin si Doc Ong. Pero mga chika, di ba kung iisipin natin na tayo din mismo yung maglalagay sa panganib sa buhay niya, di ba nakakakonsensya yan mga kachika? Isipin nyo yung nangyari dati sa pagtakbo bilang Pangulo ni Miriam Defensor Santiago. Diba nasa terminal stage na yung cancer niya that time. Tapos nung siya ay kumakandidato mga kachika, nakita nyo hindi na nga siya nakaka-attend sa kanilang mga pangangampanya, sa mga debate, halos hindi na siya nagsasalita. And yung itsura niya mga kachika, talagang nakikita nyo hirap na hirap siya. Kaya mga chika, gustong gusto ni Miriam Defensor Santiago noon na makapagsilbi sa bayan. Pero yung risk noon mga chika sa health niya, sobra-sobra to the point na hindi niya kinaya. Kumbaga yung buhay niya ay mas lalo lang napabilis Ngayon hindi naman tayo pessimistic. Kumbaga nandun naman tayo sa mindset na gagaling pa naman si Doc Ong. Pero di ba yung oras na meron siya ngayon, sana spend na lang mga kachika doon sa pagpapagaling niya.
doon sa treatment na meron siya. Kumbaga, spend niya yung time sa family niya. Spend niya yung time sa pag-attend niya sa kanyang chemotherapy or pagpapahinga, di ba? Kasi mga chika, gustong-gusto niya eh. Kumbaga, nakikita ko talaga sa kanya yung desperation, yung word na desperation gamitin natin para makatulong sa mga Pilipino, lalo na sa mga may hirap. Well, Doc Ong, pwede ka naman makatulong eh. Pwede kang makatulong, pwede kang makapagbigay ng advice lalo na sa medical field nang hindi naman tumatakbo bilang isang senador. Maraming ways para makatulong eh. Pwedeng ituloy-tuloy mo lang yung pagva-vlog mo, pagbibigay ng medical advice, pwedeng mag-charity ka or magbigay ka ng free consultation sa mga tao. Pwede yun eh. Iba kasi mga kachika kapag ka senador ka eh. Nandyan na yung politika, kakainin ka niya ng buhay. At higit sa lahat yung mga bashers, lalong dadami yan, Doc Ong. Kumbaga sa'yo mismo nang galing, di ba? Nai-stress ka sa mga bashers, kaya ka nagka-cancer. Then what more? Kapag kalalo silang dumami, ano na lang ang mangyayari sa'yo, di ba? Gusto mo ba na yung sisi na lalong lalala yung sakit mo, mapupunta sa amin ng mga boboto sa'yo bilang senador? Di ba mga kachika, kumbaga, this is a bit odd na kahit na sobrang hirap na siya, gusto niya pa rin lalong pahirapan yung sarili niya sa pagtakbo bilang isang senador. So, hindi ko siya ini-encourage mga kachika. Kagaya nung sinabi ko kanina, hindi naman sa hindi ko siya sinusuportahan. Gusto ko siya maging leader natin. But, kung kapalit naman nun ay yung buhay niya, kapalit naman nun yung health niya, kapalit naman nun kung alam niyo mas mapapadali yung existence niya dito sa mundo, mga kachika, mas pipiliin ko pa na hindi na lang siya iboto. At least nakikita ko na masaya siyang nabubuhay, masaya siyang mas mahaba yung buhay niya, na i-spend niya sa family niya, sa mga mahal niya sa buhay. Kaysa naman, alam niyo yun, pagsilbihan niya nga yung buong Pilipinas, yung bansa natin, tapos maghihirap naman siya, magdurusa naman siya doon sa cancer na meron siya ngayon. Kaya may personal advice to Dr. Willie Ong. Please, just take it easy. Pag-isipan mo mabuti yan. Actually, hindi na nga dapat pinag-iisipan eh. Huwag mo na sanang piliin ang stressin ng sarili mo. Huwag mo na munang pasukin ang politika sa ngayon. Kumbaga, i-spend mo na lang muna yung oras mo sa pamilya mo, sa treatment mo. Yan na muna yung priority mo kasi kapag ka naman humaba pa yung buhay mo, ibig sabihin mas marami ka rin namang matutulungan. Huwag mo madaliin. Maraming time ang para sa politika kapag ka fully healed ka na. Kapag ka talagang magaling ka na, tsaka mo na isipin yan. Sa ngayon, ipahinga mo muna yung sarili mo, ipahinga mo muna yung isipan mo. A-appreciate naming lahat ng Pilipinas yung kagustuhan mong tumulong sa amin, lalo na sa mga may hirap. Pero ayaw namin i-put sa danger yung buhay mo para sa amin. Kung kayo ang tatanungin ko mga chika, agree ba kayo sa pagtakbo ni Dr. Willie Ong bilang senador sa darating na midterm election sa 2025 kahit na may dinaramdam siyang isang malalang kanser at pwede pang mapalala yung kanyang dinaramdam na kondisyon kapag siya ay kumandidato? Ilagay nyo lang dito sa comment section yung mga opinion nyo para mapag-usapan natin. Chika Patrol signing out!